And we have the emphasis on vocational education, the Philippines and Vietnam. In the Philippines, vocational education is a key component of the senior high school curriculum. Kasali pa siya sa senior high school curriculum yung vocational program or yung vocational education. And this offers specialized training in technical skills to prepare students for careers in fields like hospitality, electronics, and automotive technologies. Integrated pa po siya sa senior high school natin. Kaya 'di ba pag nasa senior high school tayo, nakakakuha tayo ng NC2. Kasi may mga training tayo na kinukuha. And dito na yon sa vocational education natin. This will prepare us sa future careers natin in divorce, in fields of hospitality, electronics, automotive, and so on. In Vietnam, Vietnam promotes technical and vocational education and training or TVET as a viable alternative to traditional academic pathways. 'Di ba sinabi natin kanina sa structures natin na may choice yung bata or yung mag-aaral if magko-continue pa siya sa upper secondary. And if tumigil naman siya, may choice siya if papasok na lang siya ng TVET. It is an alternative to traditional academic pathways. Ito yung, kumbaga, alternative way para sa mga students na nag-stop or hindi na gusto magpatuloy sa traditional academic pathways natin or sa formal na schooling natin. Yung sa kanila kasi may upper secondary. So may choice sila kung ipagpapatuloy na nila yon. And ito yung isa sa option nila, yung vocational education ng Vietnam, yung TVET. Kasi dito, this includes secondary and post-secondary vocational schools. As I was said earlier, the post-secondary or the upper secondary. And targeting students who prefer practical skills or enter the labor market early. Dito po kasi sa Vietnam, may TVET sila kasi kapag hindi na nagpatuloy yung bata sa formal schooling nila, yung traditional academic natin, or nila, yung sa academic pathways nila, may option sila na mag-aral na lang ng practical skills or kung gusto nilang pumasok sa labor market ng maaga, may choice sila. And that is the TVET or the Technical and Vocational Education and Training ng Vietnam. And the government seeks to align TVET curricula with industry needs and enhance employability. Mayroong ganito yung Vietnam kasi ina-align nila yung TVET curricula nila with industry needs and para ma-enhance yung employability. Kasi ito yung demand ng society ngayon. Integration of local culture and history. In the Philippines incorporates Filipino values, history, and multilingual education to promote cultural identity and regional diversity. In the Philippines, ini-incorporate po nila yung local culture and history nila through Filipino values, history, and multilingual education. May mga subjects tayo na integrated yung ating kultura at history, di ba? Meron tayong araling panlipunan, hekasi sa elementarya, Filipino at pati na rin ang MAPE kung saan nandoon yung ating musika, ating mga sayaw o ating mga ginagamit or even yung mga past lives ng ating mga ninuno. And while on Vietnam naman, we have the cultural and historical education nila is ginagawa nilang cornerstone for Vietnamese curriculum, which means isa ito sa ginagawa nilang way or ginagawa nilang stepping stone sa curriculum nila para mabuo ito. Kasi binubuo ito ng mga subjects such as history, civic education, and literature na ine-emphasize yung patriotism and social responsibility and national heritage, yung pagmamahal sa bansa nila. And they have here the traditional music, folklore, and historical figures na ini-integrate sa mga school events and textbooks to foster cultural pride among students. And last, for my part, we have the use of technology and innovative
Teaching methods of the Philippines and Vietnam. In the Philippines, we have the digital tools. We use computers and interactive whiteboards inside the classrooms, and learning management system or LMS and virtual classrooms. Particularly na-accelerate ito nung COVID-19 pandemic na nag-continuous pa yung expansion niya in both public and private schools ngayon. Up until today, ginagamit natin siya. Just in case may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. And we have the multimedia resources. This is the use of videos, simulations, and digital content to enhance the lessons. And of course, we have the STEM education. And through these specialized tracks and the use of digital resources, this is to enhance the learning in science, technology, engineering, and mathematics. And we have the enhanced educational platforms with AI-based tools to provide more personalized learning experiences for students. Ngayon po, since nasa modernized time na tayo, modernized era na tayo, may mga students na tayo na gumagamit ng AI tools para makapag-provide ng mga sagot sa ating mga students ng madalian. And in the Philippines, ginagamit na natin ito. Pero as a future teacher, I advise na hindi natin to gamitin palagi since may mga sagot sa AI na hindi rin naman siya matutumbok yung pinaka-question ng nakukuha natin from our teachers or inside the classroom. Siguro magandang gamitin natin ang AI kapag gusto nating malaman yung pinaka-general idea nung tanong na hinahanap natin. Then, simulan natin doon yung pinakasagot na sasabihin natin or kukunin natin para ma-explain yung isang bagay. But not totally kukunin natin yung pinaka-laman nung nasa AI. Kasi hindi naman pwedeng mag-a-adapt tayo or kukuha na lang tayo, di ba? Ginawa itong tools na to para ma-enhance yung educational platform natin and not to make us lazy para gumawa ng mga personalized answers natin. And now we will proceed to the Vietnam. We have here the digital tools, the use of computers, tablets, and interactive whiteboards inside the classroom. Meron silang computers and whiteboards na ginagamit inside the classroom. Meron din silang tablet. Yun yung kinaibahan sa atin. Hindi naman masyadong kinaibahan kasi may mga private schools na may mga tablets silang ginagamit. Pero mostly, mga personal use yon. In Vietnam, meron silang tablet na pinapahiram sa students or binibigay sa students, most especially sa mga primary kasi nagagamit ito ng bata sa kanilang pag-aaral. And of course, we have the online platforms, the integration of e-learning platforms for assignments, lessons, and discussions, and multimedia resources, the use of videos, simulations, digital content to enhance the lesson. Gumagamit din po ng ganyan ng Vietnam, lalo na yung mga teachers natin doon. And virtual classrooms, adoption of virtual or hybrid learning models, especially during pandemic. Virtual classrooms, may applications silang para dyan, and educational apps. Use of apps for learning language, math, and other subjects. Kung babalikan po natin kanina, nabanggit ko na may mga application na ginagamit ang Vietnamese education natin para pag-aralan ang mga language such as the Japanese, Chinese, and Korean. May mga specific application po silang ginagamit pag nag-aaral sila ng ganyang language. And we have naman the teacher training, patuloy na nagkakaroon ng professional development programs ang Vietnam para matulungan ng mga educators na ma-integrate ang technology into their teaching. Hindi lang students yung nag-acknowledge and nag-a-adapt ng STEM education. Meron ding mga teacher training na naglalaman ng training kung saan mas natututo sila and mas lumalawak yung kaalaman nila when it comes to technology, kung paano nila ito i-integrate sa teaching nila. And of course, we have the interactive learning. This encourages student engagement through online quizzes, games, and collaborative projects. In interactive learning, para siyang G-class sa atin, meron silang specific application kung saan nakakapag-online quiz, nakakapaglaro ang mga bata, at nakakagawa ng mga collaborative projects. And now we will proceed to the next reporter for the funding and resources.